Alright. May nagtanong, sabi niya, actually may nag-comment, sabi hindi sila makakapasa ng board exam kung nanguhula lang sila. He's referring to medical doctors, no? Kasi sinabi ko na, pag yung doktor mo mahilig sa X-ray, MRI laboratories, chances are nanguhula yan. Hindi niya alam ginagawa niya. Or talagang pinapag-ayos ka niya. Either hindi siya skilled o talagang pinapag-ayos ka lang niya, no? So oftentimes, pinapag-ayos ka lang niya. Pero hindi lang matanggap yung fact na maraming hindi skilled na doktor sa Pilipinas. Kaya sabi niya, ano yun? Yung sabi niya, hindi sila makakapasa ng board exam kung nanguhula sila. Yun nga yung point ng board exam para alamin ng board na sigurado ka talaga sa sagot mo. At kung kailangan magpa-X-ray, MRI laboratory, chances are nanguhula ka lang. Hindi ka dapat nakapasa. Yun ang point. Hindi ka dapat nakapasa ng board exam mo kung nanguhula ka lang. Which is true. Kahit sa ang profession, kung nanguhula ka lang, hindi ka papasa ng board exam. At kung hanggang ngayon, imbis na mag-treat ka ng pasyente, nanguhula ka, hindi ako sigurado kung cancer yan o frozen shoulder lang yan. Baka cancer kasi yan. Pa-X-ray natin, pa-MRI natin, pa-laboratory natin. Chances are unskilled ka kung ganun ka mag-decide, wishy-washy. Or talagang after ka lang sa pera. Gusto mo lang pag-gastusin yung maraming pasyente, mahirap na nga, pinahihirapan mo pa. Imbis na mag-decide ka, okay, bigyan muna tayo ng gamot, pag hindi nawala yan, saka natin pa MRI, saka natin pa X-ray, di ba? Pwede naman ganun, di ba? Ano ba naman 1 linggo? Okay, I'll give you 1 week or 2 weeks. Tingnan natin, pag yan hindi nawala, ipapa-MRI kita. O kaya padala kita kay Doc Ron kasi Doc Ron na magaling sa mga back pain, knee pain, shoulder pain, yung mga frozen shoulder niya, mga knee pain niya, magaling niya si Doc Ron, specialista dyan. Padala kita doon kay Doc Ron. Imbis na ganun sana, ay pa-X-ray ko muna, pa-laboratory ko muna, pa-MRI ko muna. Pag-gasusin muna kita kasi hindi ako ganun kagaling. Dahil hindi ako magaling, pag-gasusin kita. Ikaw naman ang pasyente. O naka-HMO ka naman, i-max out natin yung MaxiCare mo, IntelliCare mo, PhilCare, Medicard mo. Diba? Yun ang galawan ninyo eh. Yun naman yung katotohanan. Hindi ka dapat nakapasa ng board exam. Lalong-lalo na kung mukhang pera ka. Unfortunately, maraming ganyan doktor sa Pilipinas.